Good morning mga ka-friendships. Magandang umaga po sa inyong lahat. Wednesday morning dito po sa Michigan, USA. Ako po si Jennifer, Pinayin, Michigan reporting po. On my way to work as usual para kumayo dahil may mga babayarin. We have bills to pay, madami yan. So anyways, ang topic natin today ay ang pagiging maingat sa pagkakaibigan, sa pakikipagkaibigan sa mga kapwa Pilipino. Unfortunately, kung saan man kayong bansa nakatira, in my case dito sa Amerika. Ano ba ang inspiration ng topic ko today? Bakit ko naisip ito? Well, I'll share na meron kasi ako nakilalang dalawang Pilipina, hindi sila magkakilala ha. Personally, I know these women na nagsimulang magluto sa bahay nila para magtinda ng mga Pilipinong lutong ulam, mga kakanin, mga tinapay, alam nyo na, no? And then, tinraidor sila ng kapwa Pilipino at sinumbong sila sa kung anumang agency yan dito sa Michigan that handles yung mga license and permit na related sa pagtitinda ng pagkain. So, itong dalawang Pilipina na to, syempre, alam na natin yung mga galawan tayo mga Pilipino. Syempre, we wanna make money. You know, a lot of times, most of the time, may mga pamilya tayong pinadadalahan ng pera. So, yun lang naman ang intention, di ba? Na you just wanna make money to help your family. You know, it's a decent job, nagluluto lang naman sa bahay. Kasi naiintindihan mo naman dahil kung nagsisimula ka pa lang, ang hirap naman pumasok sa sitwasyon na full-blown, magre-renta ka na ng malaking, kahit maliit lang na space, kung wala ka pang, alam mo yun, hindi ka pa kilala ng mga tao, di ba? So, you have to start somewhere. So, ayun na nga. So, parehas itong Pilipina na ito, na Pilipino mismo nagsumbong. Now, I would consider that as a really one of the toxic trait ng mga Pinoy. And marami tayong magandang qualities, don't get me wrong, but the subject today or the topic today is yung sad reality na nangyayari talaga to. I was going to do a bit of a research about yung, kasi sinabi ng mami ko yung, ano ba yun, makapili, yung meron silang bayong sa ulo. Parang, ano ba yan, time ba yan ng Japanese war, parang ganon, occupation, na mismong mga Pilipino ang nagsusumbong, nagtuturo kung nasan yung mga ibang Pilipino na parang hinahunting yata ng mga Japanese. And to this day, actually kahit nung bata pa ako when it comes to yung mga Filipino immigrants dito sa Amerika, naririnig ko na yan parang back in the 80s pa lang, talagang Pilipino mismo ang nagsusumbong sa mga Pilipino na walang papel, mga TNT, 'di ba? So, unfortunately, no, ano yan talagang masamang ugali ng isang Pilipino. I'm sorry if I sound harsh. Like I said, ibabalanse ko na marami tayong magandang qualities, yung pagiging ano natin, generous natin talaga sa Pilipino, sa pamilya natin to the point sometimes na nagiging toxic din yan, 'di ba? Kasi buong ang angkan umaasa na sa'yo. Pero pagdating talaga sa pamilya, talagang matulungin talaga. Hindi lahat, pero karamihan ng mga anak talagang tumatanaw sa magulang, 'di ba? Family-oriented. At may mga mababait naman talaga na Pilipino, mafe-feel mo na halimbawa, dito lang sa Michigan, may mga mababait na Pilipino din dito na kung talagang tinatanaw nila at talagang ina-assist nila yung mga bagong punta dito. May makilala akong gano'n, talaga binibigyan nila ng mga gamit nila, mga comforter, mga towels, so pinagmamaneho nila. Nakakarinig din naman ako talaga ng maraming magandang story ng mga Pilipino na sobrang matulungin sa mga kapwa Pilipino na nangangailangan. So, hindi ko po aalisin yon. Pero since ang topic natin today is yung dalawang Pilipino na sinumbong mismo ng kapwa Pilipino at ang lesson na dapat natin matutunan ay maging maingat. And yun na nga, pero ang naging blessing in disguise dito sa dalawang Pilipino na to is na-push sila na kunin yung kung ano yung kailangan nilang kunin ng mga permit or license. In fact, yung isa nag-end up magrenta ng actual space. So, next time dadaling ko kayo doon, masarap yung mga gawa niya. Very talented siya. Kasi yung iba parang magaling lang magluto, 'di ba? Ako naman hindi ako masyadong picky kasi nga
parang deprived nga ako sa sa Filipino food. So, hindi masyadong kataasan necessarily yung standard ko. Pero, kapag basta lutong Pinoy yan, masarap na sa akin yan kasi nga, wala masyadong, unlike sa California, Vegas, Chicago, konti pa rin ang Pilipino dito sa Michigan. So, anyone who's gonna cook Filipino food for me, masarap na sa akin yan. Pero ito talaga, masarap talaga siya magluto. Pati yung mga kakanin niya, yung mga biko, kalamay, yung ensaymada niya, masarap talaga. But I digress. So anyways, dahil nasumbong siya, nagkakantuhan nga kami, sabi ko, ang blessing in disguise, na-push ka na kunin yung mga license and permits. And ngayon, nakapagtayo ka na ng restaurant. So may yung kanyang space is merong area ng mga frozen Filipino items at groceries. Tapos meron siyang mga upuan kasi pwede ka mag-dine-in. Tapos meron siyang area na parang mini karinderya, lutong pagkain. At meron siyang area ng mga yun na nga, yung mga baked items. Mga kakanin, mga ensaymada, mga pandesal. Sadali lang Ay. Sorry, excuse me po. Alam niyo dito sa Michigan, since lumipat ako, may allergy ako kung ano yung nasa environment kasi napakadaming puno rito. So I have to actually take Zyrtec every day. It's an allergy pill, the 24-hour one that doesn't have yung something na non-drowsy effect. So okay, so pag-usapan natin. So yan ang tapos ko pa, napag-alamanan ko pa, merong particular daw na Pinoy na parang kinareer niya na talaga na maghanap ng mga taong maisusumbong at pinagkakakitaan pa. You know, let me just say this, okay? Doon sa mga sumbongero dyan. let me just remind you, lalo if you claim, I don't know, kung may itong mga sumbongero na to naniniwala sa Diyos. Obviously, they may say naniniwala sila sa Diyos, but their actions show that they do not. Let me just say one thing sa mga sumbongero, okay? You're not doing God's work. Just know na you're doing Satan's work. Okay? So, kayo yung nagke-carry out ng kasamaan na gawain. Kung parang sa batas ng tao may pagkakamali sila, let God correct them. Pero hindi ikaw ang gagawa ng correction. Anyway, correction, maganda naman ang correction if you are coming from a place of love. If you're correcting people from a place of love dahil gusto mo sila mapabuti, wag mapahamak, good yon. But this is not the type of correction na coming out of the place of love. This is like yung may kasamaan. May malisyoso, may kasamaan, may inggit, yung tinatawag sa atin na crab mentality, 'di ba? So yan ang pinanggagalingan niya, kasamaan yung intention. It's coming from place na may bad intention, may bad faith. Yan lagi sinasabi ko ng mami ko sa amin na whatever you do, don't do anything out of bad faith kasi may balik yan, parurusahan ka talaga ng Diyos. Okay? So, ngayon, isip ko, yung mga nagsumbong, siguro, I don't know, maybe some of them own their own restaurant and then they don't like that these women are able to just do it at home, you know. And again, that's very crab mentality. Like, why just not mind your own business and don't mind their business? Anyway, ito kasi, alam mo, ito minsan yung mga attitude ng mga ganito. Parang nakakalimutan nila na, first of all, ang blessing galing kay God. Lahat na nandito sa mundong ito, si God ang may-ari. Lahat na nasa bank account ko, nasa bank account mo, si God pa rin ang may-ari niyan. Okay? But what I'm trying to say is that there's so many customers na pwede nating paghati-hatian. Lahat tayo magiging abundant. Lahat tayo kikita. Napakarami naman ng tao eh. Kahit hindi kasi dami ng population ng Pilipino sa California or Vegas dito sa Michigan, there's still plenty enough na pag-share-sharean natin, 'di ba? And ito naman masasabi ko dyan sa mga sumbongero na yan, it's not worth it. Yung akala mo, sinumbong mo, hoping na
malilimitahan yung tao na yan. Actually, hindi naman sila nalimitahan eh. What you did was push them to actually get the necessary paperwork and they continue their business. 'Di ba? So, anong nangyari lang, hindi mo naman na-achieve, ewan ko, if what you're trying to achieve is stop them from selling food kasi iniisip mo masosolo mo yung market, hindi mo naman na-achieve yon kasi nakapag-continue naman magtrabaho yung mga makapag-produce ng product yung mga tao na yon. Ang nangyari pa, nagkaroon ka pa ng mancha, nagkaroon ka pa ng kasalanan sa mata ng Panginoong Diyos. Ngayon, kailangan mo tuloy pagbayaran yan, yung kasalanan na ginawa mo. So going back doon sa unang sinabi ko sa pasimula ng video, mag-ingat sa pagkakaibigan, no? Sa pakikipagkaibigan sa mga kapwa Pinoy, no? Like I said, hindi ko sinasabi na lahat, pero ano po tayo, 'di ba? Parang may mga edad na naman tayo. I would assume manonood sa akin lalo may mga edad na hindi naman po tayo it's not about being negative or bashing our culture, yung pagiging Pilipino natin, Pero, may reality. Siyempre, ganun din naman, kahit naman sa mga puti, sa mga maitim, meron din namang, or anuman lahi yan, meron din naman positive, may negative din. Pero, mag-ingat. Kasi talagang, siguro nga, gawa ng mahirap yung bansa natin, madaming poverty, siguro yung scarcity mindset, no? Na nag-lead sa nag-manifest ng negative character sa isang tao, no? Dahil nga scarcity, so parang nagiging selfish, 'di ba? Yung isang tao na natatakot maubusan, sense of lack, 'di ba? So siguro may ganung factor, pero we're supposed to be a Christian nation, 'di ba? Out of many other countries, itong bansa na ito ang laging nagsasabi ng God bless you, kung ano-anong mga santo, no? Kung ano-anong mga paniniwala. Alam mo yun, like we're supposed to be Christians, and yet, we're notorious for isusumbong yung kapwa Pilipino, inggitan, 'di ba? So let's practice what we preach. If we're saying we're Christians, we have to stop sinning this way, 'di ba? Dapat happy lang tayo para sa isa't isa. You have to be grateful kung anong meron ka. Pero sa totoo lang, no, alam mo yung favorite verse ko sa Bible, yung the fear of God is the beginning of all wisdom. Sa akin, the way I understand that is kailangan talaga may takot ka sa Diyos eh. Yung takot sa Diyos na nakakapagpigil sa'yo, nagbibigay sa'yo ng wisdom. Ano ba yung wisdom na yon? Pag may wisdom ka, may ability ka mag-isip kung ano yung right or wrong. Nagkakaroon ka ng wisdom, nagkakaroon ka ng discernment. At dahil takot ka sa Diyos, umiiwas ka sa kasalanan na alam mong ikagagalit niya. 'Di ba? So yun lang, mag-ingat sa pakikipagkaibigan. I also want to add, ilan sa inyo na, lalo kung kayo nasa 40s na 50s pataas, na na-experience nyo at na-realize, dahil sa experience na to, na-realize nyo na nothing lasts forever as far as relationship and friendships, marami ba sa inyo naka-experience na gano'n, na minsan long-term, yung long-term friends pa, di ba? Na hindi naman kayo nag-away, pero for some reason, natapos lang yung friendship. Parang hindi na kayo nag-jive. Wala lang, parang nawala na lang yung connection nyo, tapos nag-end na yung friendship nyo. 'Di ba? So, ilan sa inyo, like me, naka-experience ng gano'n na friends kayo years ago, in your 20s, in your 30s, tapos, just like that, parang wala na kayong connection. So, what I'm trying to say here is, sorry, malubak is keep in mind na pagpapasok kayo sa isang friendship, lalo sa edad na ganito, bago pa lang, wag kayong 100%, 'di ba? Siyempre, hindi ko naman sinasabi na maging maduda kayo in a negative way, but just have the wisdom, have the discernment na paano kapag nagkaroon kayo, nag-fall out kayo, o na hindi na kayo nag-connect, natapos yung friendship nyo, itong tao ba to, mabait ba talaga to, na kung ano yung mga intimate details na pinag-sharean nyo, hindi niya sasabihin sa ibang tao.
'Diba? So, kumbaga, know their character, and then, just keep a lot of, important, intimate, things about your life. Reserve that. Kung talagang kailangan lang i-share na makakatulong sa pagkakaibigan nyo or sa tao, makaka-inspire. Pero, kayo basta-basta magtiwala. You know? Kasi you never know, akala nyo close na close kayo. Parang sa love life lang yan eh, meron kayong honeymoon stage, 'di ba? Honeymoon stage, 'di ba? Saya-saya, happy-happy, clubbing, ganyan, karaoke, talagang close na close kayo. Tapos mga 2 years later, 3 years later, either you grow apart, minsan kapag medyo may mga break ka sa buhay, nagkakaroon ka ng success, the other person feels jealous, o tapos that's enough na to break the friendship, o tapos ayun na, biglang sasabihin na sa kabilang bakod kung ano yung mga sikretong shinare mo, 'di ba? So, but I don't want to say naman na walang mga nagiging successful na friendships. Given na yon, guys. I think you know what I mean, na syempre just because we're talking about reality na maraming taong hindi mo pagkatiwalaan, it doesn't follow na wala ng taong hindi pagkakatiwalaan. That's not my point today. So, ayun lang. So, sa mga dyan, inggitero, crab mentality at sumbongero, get a life, magbago po kayo, matakot kayo sa Diyos. Hindi ko kayo Diyos. Hindi kayo ang dapat nagpipigil. Dapat ang role is just like Jesus, you help, you serve, you love, you rescue, you protect. All of these things. 'Di ba? So, imbes na isumbong mo, di sana sabihin mo na lang, oy sis, baka hindi mo alam, kailangan mo magkaroon ng license. So if I were you, para mas wala kang aabalahin, kung one of these days masulatan ka ng agency na to na patigilin yung yung iyong business, hindi naman ganun kahirap, mga paperwork lang yan, kunin mo na. Para pag gusto mo mag-expand, makapag-expand ka, makagalaw ka, make sure you get the license. Mahirap bang gawin yun? I-advise the person, 'di ba? Malay mo, hindi lang pala talaga niya alam. Aminin niyo tayong mga Pilipino, kasi sa atin wala namang mga ganyan-ganyan eh. 'Di ba? Wala naman sa ating mga masyadong maraming, I don't know, I mean, I left the Philippines like 20 years something ago. So, alam ko lang na kung gusto mo magtinda ng isaw, halo-halo, ice candy, we do that. So, minsan, benefit of the doubt, hindi lang niya alam na kailangan pala niya ng permit. 'Di ba? Syempre, iba yung patakaran dito sa US eh. Mas sila rito eh. Mas strict sila sa mga ganyan. Pero sa atin, gusto mo magtinda ng kung ano-ano sa labas ng bahay mo, gusto mong gawing sari-sari store yung bahay mo, walang problema, ginagawa yan. So, instead of sumbong, edi help her know, teach her how to get proper permits and license, diba? So that's my rant for today. Be kind. Sa totoo lang, mahirap magbayad ng karma. Mahirap magbayad ng kasalanan. Mas stressful yun. 'Di ba? Pero when you do good, not only it's the right thing to do, napapasaya mo yung Diyos, pero most of the time may reward pa yung paggawa mo ng mabuti. Huwag ho tayong scarcity mindset, selfish, crab mentality. Napakarami, ang Diyos, siya ang gumawa ng lahat. Kung gusto kanyang paulanan ng $1 billion, kaya niyang gawin yun. Okay? So lahat tayo, anak ng Diyos, lahat tayo may kanya-kanyang nakalaan na abundance, na financial blessing, material blessings na galing sa Kanya. And the way to open more doors para sa mga blessing ay yung maging mabait ka, maging generous ka, maging matulungin ka. That's how you open doors for more blessings. Yung ginagawa mo, counterproductive yan. Yung pagsusumbong, kasamaan yan, kademonyohan yan. Nasa side ni devil yan. I promise you, that's not a small sin. Hindi yan maliit na bagay. Hindi yan maliit na kasalanan. That's a pretty major sin sa aking di ba? Oppression yan. Tsaka yung sinusumbong mo, remember, anak ng Diyos yan. Sinisira mo yung buhay ng anak ng Diyos yan.
So, sabi nga sa Bible, di ba, Jesus, di ba, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, sa kapatid mo, ay siyang ginawa mo sa akin. So, just know that. So, yung ginawa mong pagsusumbong dyan, pinahirapan mo yung kapatid mo in Christ, ang latay niyan kay Jesus din. Diba? So anyways, yan ang lesson. Maging maingat. Lalo yung mga papasok pa lang dito sa Amerika, no? Like, okay, yung alam ko, ma-homesick kayo, no? You're looking for that, feeling of safety and familiarity and comfort. I understand all of that. And syempre, ultimately, pagdadasal nyo kay God, di ba? Nabigyan kayo ng divine connection, na ilapit kayo sa mga mabubuting tao na bigay niya. So kaya nga kailangan prayer is important. Na ilapit kayo sa mga mabubuting tao. Again, by saying na mag-ingat sa mga taong hindi pagkakatiwalaan, it doesn't follow na wala kayong pagkakatiwalaan. Pray to God to lead you to the right people na kanyang anointed, and you should be fine, 'di ba? So, ayun lang guys, maging wise, magdasal kay God for guidance, divine connection, and be kind. Have fear kay God. Okay? Kung ano yung gagawin mo sa kapwa mo, ginagawa mo sa Kanya. Matakot ka sa Diyos at sundin, isipin mo kung ano yung mga example na sinaad ni Jesus Christ sa Bible na siyang dapat nating sundan. Okay guys, kayo ba may comment kayo? Ano ang naka-experience ba kayo ng ganito? Na nagnegosyo kayo tapos sinumbong din kayo? Ano ang mga naging experience nyo sa America or sa anong bansa man kayo na naka-experience kayo ng ganito? At kung ano yung mga advice din na maibibigay nyo? Write in the comment section. And as usual guys, paano na lang pa-follow na lang. Pakiki-follow na lang and then pa-share, like, comment, hit that notification bell. At malapit na po ako dito sa trabaho. And so hanggang sa susunod na vlog, kung meron po kayong topic na gusto nyong i-cover ko, to give me more ideas sa kung ano yung may enjoy nyo na topic, please just write it in the comment section. Sige po, again, love one another, kasi sinabi ni Jesus Christ nung tinanong siya ng isang tao, paano ba makaka-enter sa kingdom ni God? 'Di ba? Sabi niya, or ano yung parang pinaka-importanting law, 'di ba? Parang ganoon, 'di ba? Kasi madaming law sa 10 Commandments, 'di ba? Ano yung pinaka-importante or basta yung pinaka-importante? Ano sabi ni Jesus? Love God with all your heart and love one another as you love yourself. So, syempre, kailangang mahalin natin yung kapwa natin, katulad ng pagmamahal natin sa kapwa natin. So, pumapasok din dyan na kailangan may self-love din kayo. But, sa pag-usapan na lang natin sa susunod yan. But my point is, and my message is, love one another, be kind, huwag niyo pong susuwayin ng Diyos, inutos ng Diyos, huwag kayong mananakit ng ibang kapwa, taon nyo, matakot kayo sa Diyos, dahil may balik yan, parurusahan talaga niya, ang mga nang-aagrabyado. And the way to win in life is to be generous, to be kind, to serve people, and to have a clean heart, and to always have good faith. Okay, I thank you. Bow. Alright, salamat po sa panonood, hanggang sa susunod po. Bye-bye!